Ani agayod ang atong pinalanggang presidente, President Ferdinand Marcos Jr. Maayong adlaw kaninyong tanan mga pinalangga natong kaigsunan dinhi sa Cebu. Alam niyo po, parang nakikita po ninyo na sa aking mga pinupuntahan, ang isa sa probinsya na siguro mas madalas pa ako dito kaysa sa Ilocos Norte ay dito sa probinsya ng Cebu. At bakit? Dahil marami akong kaibigan dito na masarap pagbisita. At saka kahit umiiwas ako, napapakain pa rin ako ng lechon. Pero ang katotohanan ay dahil nakikita ko dito sa Cebu, ang aming layunin, hindi para sa buong Pilipinas. Yun ang pagkakaisa. Maalala po ninyo, nung tumakbo ako bilang Pangulo, ang aming sinisigaw ay unity, pagkakaisa. Dahil sa aming pananaw at sa pananaw ng lahat, ang pagkakaisa lamang ang magiging susi para sa ating kinabukasan. At dito po, nakaka-inspire, may nagiging inspirasyon po ang Cebu dahil nakikita natin ay ang Cebu ay may nag-iisa sa ilalim ng One Cebu dahil sa pamumuno ni Mami Gwen. Magtapos sa akin si Gwen, Mami Gwen, mas matanda ako sa kanya. Kaya naman po, ito ay tinitignan po natin na parang kung baga sa ekonomiya ng Central Visayas, ang makina po, ang motor ng ekonomiya ng Central Visayas ay dito po sa Cebu. At dito po lagi naman ang nakikita nating na bumubulusok na ekonomiya. Bakit? Bakit nangyayari? Bakit nagiging ganyan ng Cebu? Nagiging ganyan ang Cebu dahil kayo ay nag-iisa. Dahil kayo ay magkabalikat at meron kayong leader na nagbibigay sa inyo ng magandang gabay na nakikita ninyong walang iniisip kung hindi makatulong sa inyo. Walang iniisip kundi magtrabaho, magsakripisyo para sa lahat ng mga Cebuano. Yan po ang ating butihing Governor Gwen. Alam niyo po bakit ko pinupuri si Gwen? Dahil magkaibigan ba kami? O siguro kasama na rin yun. Dahil ba sa politika kami nagsama, naging makalyado. Kasi kasama din siguro yun. Ngunit, ang katotohanan, dahil pagka kami sa national government, ay meron kaming kailangan at nais gawin, hindi po namin magagawa kung hindi kasama ng magandang koordinasyon ang local government. At sasabihin ko sa inyo, sa lahat ng 82 provinces, ang isa sa pinaka masarap kausap, pagka may programa, pagka may roll out, pagka meron tayong ibang bagong iniisip, at kahit na hindi pa nabubuo, magtatanong tayo kay Gwen. Gob, ang tingin mo, maganda kaya ito? Hindi kaya maganda yan? Dahil siguro you cannot get better political advice than from Gwen.
Kaya nakita naman ninyo na ibuo niya ang probinsya ng Cebu sa ilalim ng One Cebu. Tignan po natin kung ano ba talaga ang naging epekto nitong pagkakaisa. Dito sa Central Visayas, na itala natin ang 97.1% na unemployment rate. Kasi ang dami ng boto mo rito sa Dumanhog. 97.1%. Ibig sabihin, dito sa Cebu, 2.9% lang ng ating mga kababayan ay naghahanap pa, ay walang trabaho. Ito ang mas mataas pa kesa sa nung record ninyo noong 2023. Lumago ang ekonomiya ng Cebu at umangat ng 5.7% ang ekonomiya dito sa Cebu. Dahil sa mga programa na nagiging nais ng mga negosyante, yung mga investor, naghahanap yan ng kung saan nila dadalhin ang kanilang mga planta, kung saan nila dadalhin ang kanilang mga negosyo. Marami sa kanila dito pumunta. At umangat ang gross domestic product ng 5.7%, mas mataas pa sa paglaki ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya talagang nangunguna lagi ang Cebu. Nakamit ng Region 3. Nakamit ng Region 7 ang 7.3% na pagtaas ng ekonomiya. Siyempre, as I said, ang motor po, ang makina na humihila sa ekonomiya ng buong Central Visayas ay alam naman natin, yan ang Cebu. At dito sa tumaas din ang GDP ng probinsya mula 388 bilyong piso noong 2022, nagsimula patungo sa 411 bilyong piso noong 2023. At palagay ko, pag dumating na ang mga numero para sa nakaraang taon, makikita natin, umakyat na naman yan. Ulit, bakit nangyayari ito? Bakit nagiging maganda ang patakbo? Bakit maganda ang pananaw ng mga investor, ng mga negosyante, mga turista? Bakit ganyan? Dahil po, kayong lahat ay nagkakaisa sa ilalim ni Governor Gwen. Kayo ay nagkakaisa, tumutulong sa One Cebu. Ang One Cebu naman ay nagkakaisa upang wala nang ibang ginawa kung hindi tumulong sa taong bayan at pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang Pilipinas. Kamakailan lang po ay meron po tayong pagdiriwang. Nag-celebrate po tayo ng Labor Day, araw ng paggawa. At siyempre, pagtingin na po natin doon, nakita po natin ay bumaba na ang unemployment rate, dumami na ang job, ang trabaho, at patuloy po natin ginagawa ito. Nagkakaroon po tayo ng job fair, siguro labis na sa 100,000 ang nakakuha na ng trabaho doon sa mga job fair natin. Patuloy po ito, aming ginagawa. Dito po sa Cebu, may 7 na Kadiwa Center. At yung Kadiwa Center, yan na ngayon ang magiging gitna center ng ating, yung pinanggit ng ating buting gobernadora ay ang 20 pesos per kilo na bigas. Yan po ay nakamit na natin. Hindi po naabot kaagad dahil ito po ay kailangan ayusin po natin ang ating pagtulong sa ating mga magsasaka. Kailangan bigyan natin sila ng mga makinarya. Kailangan magtayo tayo ng mga processing center. Yan, kaya sinimulan po namin ito pag-upo. Dahan-dahan, dumadami na. Kaya't kaya na namin gawin ito. Pinalitan pa natin ang batas ng NFA, halimbawa. At marami pa po tayong gagawin. Ngunit, ngayon, matibay-tibay na ang agricultural sector natin. Kaya, prinopose ko po sa lahat ng mga gobernador ng Visayas na sabi ko, bakit di natin subukan itong 20 pesos per kilo dito sa inyo?
At naman, mula nung basta't nung napag-usapan, lahat naman ng mga ating gobernador ay siyang lahat naman ay sinabi, sasama kami dyan. Sasama kami dyan sa maganyang klaseng programa. Pero magtataka kayo, dahil nagkaroon, sinabi ng COMELEC, hindi pwede, May 2 to 12. Kaya natigil. Pero aling probinsya ang nakapaglunsad na ng 20 pesos per kilo ng May 1? Cebu lang. Bakit? Dahil Cebu, ready na. Matagal nang may sistema, matagal nang may ID. Ang katotohanan, hindi binabanggit ni Gov. Buen ito. Pero ako magsasabi, magtatampo na naman sa akin dahil hindi ko dapat sabihin. Ang katotohanan, nung nakita namin, ang Cebu, may sistema na para pag-distribute, pati yung kanilang mga apps na ginagamit, ginaya po namin. Hiningi namin kay Gov. Buen, nagmagandang loob naman si Gov. Buen na binigay sa amin. Siyempre, iba yung probinsya, iba yung national, pero konting pagbabago lang. At yun na ang gagamitin natin na app para sa pag-distribute ng 20 pesos per kilo na bigas. Yan po, hindi niya sinasabi pero kailangan malaman po ninyo na sa ilalim ng malalaking announcement, yan po ang naging trabaho at ang nandyan po, gumigit na sa lahat ng usapan na yan. Ang nagiging leader sa lahat ng usapan na yan ay ang inyong Governor Mami Gwen. I'm sorry, it's the first time I've heard it, so I'm kind of very entertained by. Ang isa pang nais kong banggitin ay ang ating mga nagiging proyekto dito sa Cebu. Kagaya ng aking nasabi kanina, sinabi ko sa inyo kanina, mahalaga para sa national government na magandang ugnayan sa ating mga local government. Kung hindi, ang katotohanan, kahit anong programa na ilulunsad ng national government, hindi po mararamdaman ng mga lokal kapag hindi maayos din ang patakbo ng local government. Kaya po, pumupunta po rito. Kaya po, hindi kami nag-aalangan na pupunta kami Central Visayas na mag-propose ng malalaking proyekto. Kasi ang malalaking proyekto, ang daming kailangan gawin, ang daming kailangan kausapin. Kaya naman dito sa inyo, nakakatiyak kami kung anong pangangailangan ng national government sa local government na itutupad lagi ng local government of the province of Cebu at ang ating mga bayan ng Cebu. Ulit, dahil po nandyan ang inyong Governor Gwen. Kaya naman po, meron dito sa Cebu, sinasagawa na po natin ang tulay at kalsada sa mga syudad ng Lapu-Lapu, Mandaue. Mababawasan ito ang oras ng biyahe mula sa Mactan Cebu International Airport patungong Cebu Port Area na sa kasalukuyan ay 45 minutes, magiging 20 minutes na lang yan. Meron din po tayong Cebu International Container Port. 25 ektaryang international container port para sa Region 7 ang ating itatayo. Nakita naman po ninyo, kahit hindi lamang ang mga negosyo, kung hindi ang malalaking programa at proyekto ng pamahalaan ay dinadala dito sa Cebu. Dahil po, dito, handa na kayo. Hinanda na ang probinsya ni Governor Gwen, hinanda na niya ang bureaucracy, ang mga employees ng probinsya. Hinikayat na niya ang ating mga mayor na para sabay-sabay gumalaw. Dahil dyan, para naman sa national government ay napakadali na masabi. Doon tayo maglagay. Malakas ang kumpiyansa natin sa local government na gagawin nila ang lahat ng kailangan gawin. Lalampas pa. Kung minsan hindi pa namin hihingi, tapos na. Masyadong mabilis dito sa Cebu. At yung International Container Port po, 25 hektarya po yun. Sa pamamagitan ng International Container Port, maiwasan ang pagsikip ng kalsada sa loob at labas ng daungan. At mababawasan ang oras
para bawas ang gastos sa logistics. Gagawin po natin logistics hub ang Cebu. Yan po ang mga ating mga pinaplano. Hindi po natin. Biruin nyo kung isang gobernador dyan, masyadong mahina, masyadong hindi interesado, ay wala itong nangyari. Siguro yung sinasabing hindi wala, tamad yan, hindi masipag yan, hindi interesado yan. Yun ang iniiwasan ng national government. Kaya nakahanap kami po ng opposite po nung tamad at hindi interesado at mahina ulo. Yun po ang isang matalino, masipag at mabait na gobernador ng Cebu, Governor Gwen Garcia. Kaya po, alam niyo po, napakahalaga magiging halaga ang itong halalan na ito. Kung minsan, meron pong mga nagsasabi na pagka midterm election ay hindi ganong ka-importante dahil wala naman masyadong nagbabago. Yung mga incumbent, usually nakakabalik. So, kaya yung sinasabi, dapat talagang tignan lang natin presidential election. May paliwanag ko po sa inyo. Dito sa eleksyon na ito ay ating titingnan at inyong iuutos sa amin kung ipapatuloy ba namin ang aming ginagawa o kailangan magbago ang ating tinutunguhan. Sa aking palagay, ang karamihan ng Pilipino ay nakakaunawa na yung pagkakaisa pa rin ang napaka-importante para tayo ay maging malakas at masigasig at ligtas na lipunan. Kaya po, mahalaga dito na maituloy namin ang aming gustong gawin dahil nandyan pa rin si Governor Gwen. Sa mga national naman po, mapag-usapan ko naman po ang aming mga senador na isinarap po namin. Nakita niyo na po yung kanilang video. At narinig niyo po ang kanilang mga karanasan at ang kanilang mga ninanais na gawin kapag dating po na sila bigyan ng pagkakataon na magsilbi muli sa Senado. At yun po ay ating mga nakita at namili dahil po napaka-importante ng magiging senador. Kung ang senador na maihahalal natin, na maihahalal sa eleksyon ay kontra sa administrasyon, ang magiging problema, haharangin lahat ng gustong gawin ng administrasyon. Kaya't wag po tayo mapunta ron. Patunayan natin na hindi lamang sa taong bayan tayo'y nagkakaisa. Hindi lamang sa politika tayo nagkakaisa, ngunit ang hangarin natin nagkakaisa sa Senado at pinapakita dahil sila ay representative ng tao na sila ay tutulong, sila ay gagawin magsasakripisyo para sa taong bayan. At sino ba ang ating mga senatoriable? Palagay ko, kilala nyo naman sa halos lahat sa kanila. At siguro naman naalala pa ninyo ang kanilang mga naging kasaysayan para umabot bilang senador at bilang yung iba congressman, yung iba mayor. Lahat po, kaya malakas po ang loob ko na pagka kinakampanya ko po yung ating mga senatorial candidate, malakas po ang loob ko dahil alam ko na sila ang pinakamagaling na kandidato na tumatakbo para sa Senado ngayong halalan na ito. Kaya yan po ang aming pinili. Kung titignan po ninyo, kung maalala ninyo, pagka eleksyon, kadalasan, lahat ng kandidato nakahilera dito sa entablado, pare-parehong kulay ng t-shirt. Kami iba-iba. Dahil iba-iba ang pinanggalingan ng partido. Ngunit, ganon ang pagmamahal ng ating mga senador
sabi nila, pagsama na lang natin para tayong lahat ay magkaisa, magtulungan, imbis na nag-aaway tayo. Kaya naman po, yan ang aming pinili. Kaya naman po, yan ang aking hinaharap po sa inyo. At, ano ito? Mga hindi pangkaraniwan po itong ating mga senatorial ball. Mga bigatin po ito. Siguro, iniisip ko kung ako, tumatakbong senador, kontra dito sa ating senatorial ball ngayon, napakahirap ng trabaho ko, mahirap talunin na ito, mga ito. Dahil masyadong nang may karanasan, masyado nang mahaba ang kanilang experience, masyado nang malaki ang kanilang kaalaman, at maliwanag na sa taong bayan na sila ay nagmamahal sa tao. Sino ba sila? Tignan natin. Una-una, karamihan po sa kanila ay naging veterano sa Senado. Andiyan po si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at si Senator Soto. Si Senator Soto, hindi lamang senator, naging Senate President pa. At alam na alam ko, kilala ko si Senator, tawag po namin sa kanya, Tito Sen. Si Senator Soto, dahil nung Senate President si Senator Soto, senador ako. Kaya nakita ko ang trabaho niya, nakita ko kung gaano kagaling niyang hawakan ang buong Senado. Meron din po nanggaling sa House of Representatives. Subok na po sa batasan. Nandiyan po, naging Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Pacquiao, at si Congressman Tulfo. Talaga po, nakapagsilbi na po sila. At nakita mo naman, hindi po nila kailangan gawin ito. Ngunit, ito yung aming sila ay pinili nila, ang serbisyo publiko. Apat po sa mga kandidato namin ay humawak ng cabinet level position. Ibig sabihin, secretary level. Kasama sila sa kabinete. Yan po ay ang ating kaibigan na nandito ngayon. Alam niyo po, noong ako'y bagong upo, iniisip ko sino ilalagay natin DLG. Sabi ko, maghanap tayo sa mga kilala natin yung talagang nakakaunawa sa mga issue ng local government. Dahil doon ako nanggaling, ay naintindihan ko yan na marami talagang kailangan itulong sa mga local government. At sabi ko, ang naisip ko kagad ay ang panahon nun, Mayor Benhur Abalos, naging mayor po ng Mandaluyong. Kaya siya po ay naging DILG Secretary Benhur Abalos. Ang pangalawa pa, nung inaisip namin, sino lalagay natin sa DSWD? Ano bang ginagawa ng DSWD? Ang DSWD naghahatid ng tulong sa taong bayan. Ang DSWD ay pumupunta kung saan kailangan. Kung magbigay ng tulong, magbigay ng benepisyo, malaki pong trabaho. Pero sa lahat ng mga nangangailangan, mga naging biktima, mga naghihirap, yan po ang trabaho ng DSWD. Kaya itinanong ko sarili ko, sino ba ang kilala ko na habang buhay ay walang ginawa kung hindi tumulong sa mga maliliit, sa mga mahirap, sa mga walang boses, sa mga nangangailangan ng tulong. At agad-agad naisip ko si Erwin Tulfo. Kaya si Secretary Erwin Tulfo ng DSWD. Si Senator Tolentino, dumaan din yan sa secretary level. Siya ay naging chairman ng Metro Manila Development Authority. Nakalagay dyan, Metro Manila. Pero naiba, noong si Chairman Tolentino, ang namumuno ng MMDA, ay kahit sa labas na ng Maynila, pag humihingi ng tulong, tinutulungan pa rin niya. Kaya hanggang ngayon, maraming nagtatanaw ng utang na loob kay Senator Tolentino. Ang isa pang senador natin na naging cabinet level na secretary ay si Senator Ping Lacson. Humawak siya noong rehabilitation
para sa mga nabiktima ng Yolanda, magtatayo ng bagong bahay, magpatayo ng bagong water system, lahat po yan. Siya po ang gumawa niyan. Kaya po, malaking tulong. Nandun po ako sa Tacloban na pagkatapos ng Yolanda, napakalaking tulong po ang kanyang nagawa. At bukod pa ron, si Senator Ping Lacson, alam naman ninyo, maalala ninyo, naging hepe ito ng PNP. Kaya ang hepe ng PNP, napakahirap na trabaho. Ngunit nung hawak ni Ping Lacson, ang chief PNP, yun ang panahon na nakamit ng PNP, ng mga pulis, ang pinakamataas na approval rating sa buong kasaysayan ng kapulisan. Hanggang ngayon, hindi pa naulit. Yun po ang ginawa ng ating chief PNP na si Ping Lacson. Alam na po nila ang pamahalaan sa national at a national level. Ngunit kahit sa local level, meron po kami mga naging LGU. Si Senator Lapid, naging governor ng, alam nyo ba? Idol natin, si Lito Lapid. Naging governor siya ng lalawigan ng Pampanga. Isang napakalaking lalawigan. Akala ninyo, action star lang si Paring Lito. Pero hindi, marunong po magpatakbo ng probinsya yan. Marunong po humawak ng tao yan. Andyan din po ang ating kaibigan na naging gobernador ng Cavite. Sino sa aming mga kandidato naging gobernador ng Cavite? Si Senator Bong Revilla. Hinawakan niya ang Cavite. Siyang naging gobernador doon. Ngayon, kung makita niyo po ang Cavite, makita niyo po ang Pampanga, talaga naman ang bilis ng kanilang pagpalaki ng kanilang ekonomiya. Meron din tayo city mayor. Isa dito, nabanggit ko na, si Benhur Abalos, yan po naging mayor po ng matagalan sa Mandaluyong City. Nung panahon po niya, ay marami siyang natanggap, nagpakikilala, binigyan siya, meron siyang mga award, meron siyang mga premyo, at dahil po, ang katotohanan ay napakarami ang kanyang natulungan. Sino dito sa aming mga kandidato ang naging mayor ng lungsod ng Tagaytay? Si Tol Tolentino. Maraming tao hindi alam yan. Pero naging mayor na rin si Francis Tolentino, tapos naging senador. Kaya may karanasan siya sa local government. At alin ang pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas? Diba? Sa lahat ng mga negosyo, hindi ba lahat ng mga malalaking negosyo, mga laking korporasyon, nasa Makati. Kaya't maraming pondo ang Makati. Ang naging mayor po dyan ay si Mayor Abby Binay. At anong ginawa niya sa malaking pondo niya? Dinagay ba niya sa nagpagawa ba ng kung ano-anong magagara na hindi naman nagagamit ng tao? Hindi po. Ang ginawa ni Mayor Abby Binay, dahil may hawak siyang pera, pinimigay niya lahat, benepisyo. Sa Makati po, libre na lahat halos. Para sa mga matatanda, para sa mga na aksidente, para sa mga may sakit, para sa mga bata. Kaya't makita naman natin ay hindi pera ang pinasukan nila, kung hindi ang serbisyo talaga. Yan po si Mayor Abby Binay. At si Tito Soto pala, naging vice mayor din pala ng Quezon City ng I think 1 or 2 terms. Kaya again, naintindihan niya ang local government. 4 ang abogado, Attorney Abalos, Attorney Binay, Attorney Cayetano. Andyan po ang ating mga babae, kababaihan, para matiyak na hindi naman makakalimutan o hindi mawala ang tinig ng ating mga kababaihan. Nandiyan po sila, matatapang natin mga kandidato na babae na makakatiyak na magtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan dito sa Pilipinas. At lahat po ng kandidato natin ay may kung saan po nanggaling. Si Manny Pacquiao, galing Bukidnon, Sarangani, Jensan. Si Erwin Tulfo, lumaki naman sa Davao Oriental at saka sa Sulu, kung saan na-destino yung kanyang ama. Baka hindi niyo po alam, bago kay Senator Tito Soto, meron na pong Senator Soto noong pa. Meron dati pa Senator Vicente Soto. At
Alam niyo ba kung saan galing si Senator Vicente Soto? Dito sa Cebu. Kaya meron kayong representative pagka nandyan, si Senator Tito Soto. Maliwanag para po sa amin. Maliwanag na ang dahilan, ang katwiran kung bakit kailangan po natin magkaisa. Kaya po kailangan po natin magkaalyansa. Kaya po kailangan po natin na sabay-sabay na kinakalaban ang mga manghaharang para lang sa kanilang mga sarili at lagi po nating iniisip ang kapakanan ng bawat Pilipino. Yan po ang alyansa. Yan po ang ginagawa ng One Cebu. Yan po ang dapat ating suportahan sa darating halalan. Kaya't wag niyo pong makalimutan. Pagdating ng Lunes na. Pagdating ng Lunes, dapat hingin nyo lang yung sample ballot galing kay Gov. Gwen. Tapos diretsuhin ninyo lahat yun para buo ang One Cebu, para buo ang alyansa na kandidato na lahat na mananalo. Mabuhay ang alyansa, mabuhay ang One Cebu. Maraming salamat po sa inyong lahat. Daghang salamat, Mr. President Ferdinand R. Marcos Jr.